Testingin natin. Ayan natin 1 2 3. Baklasin natin mga ilis ito, saka yung guard. Ngayon ang gawin naman natin ito, subukan natin direkta dito sa line ng capacitor, itong dalawa ng capacitor. Kukuha tayo na yung line 1 dito sa code, tanggalin natin dito. Ito yung line 1 ito. Dahil yung code yan, ito sa may outlet nya, nasa kanyang code sa plug nya. Binisa muna natin kasi dahil alikabok. Ayan. Kasi itong mga electric pan ngayon, mga bagong labas, bigla na lang humihinto. Ngayon ang gawin natin, direkta muna natin dito sa capacitor niya, yung sa thermal nya. Balatan natin itong isang linya ng capacitor. Yan, ito yung capacitor, dalawang linya yan. Tanggalin natin itong capacitor din sa connection nya. Tapos yan, ito yung linya ng capacitor, dalawa. Ito. Ngayon binalatan natin yung isang linya dyan. Tapos kumuha tayo ng isang linya to sa live nya. Bali ito yung line 1. Ang tinatawag na bypass. Ito, rekta. Yan, ilagay natin yan dyan. Tapos ang gawin ngayon natin, saksak natin ito. Testingin natin kung okay siya. Pag kumandar ito, ibig sabihin, ang diferensya nitong motor nya sa rewind, yung thermal nya. Ngayon, ang ginawa natin, nirekta natin dito, kumuha tayo ng isang linya ng line 1 dito sa, nito, nandito sa switch. Kaya ang gawin natin, isaksak natin ito, testingin natin. Ito, saksak natin dito. Plug yan, i-plug natin. Tapos ito, switch. I-on natin. Yun, maandar oh. Ibig sabihin okay yung motor, nandun lang ang problema sa thermal nya. Ayan, nairekta na natin, paandar na natin, i-switch ulit natin oh. Ayan oh, maandar siya. Lagyan natin sa 2. Yan. Sa 3. Yan, naka-hook. Hindi masyadong makagata ng switch eh. Kaya natin, balutan na natin ng tape ito. Tapos assemble natin, yun lang. Lamisan natin ng kaunti dito sa shafting nya. Yan. Para hindi mag-stack up. Balutan natin ngayon ng tape ito. Tapos i-assemble na natin ito. Ganun lang kasimple. Pag biglang
lang ito. Ayaw kumana. Ngayon, nirekta natin dito. Kumuha tayo ng isang linya. Ilagay natin dito sa capacitor. Ngayon, kung pag nagrekta ka dito sa sa may linya ng capacitor nito, dalawa ito. Ngayon, pag dito ka tap sa isa at umikot ng pakanan na ganyan, ibig sabihin tama. Ngayon, kung dito ka nakapag-tap sa kabilang linya, kakaliwa ito ng ikot. Yan, kakaliwa ito. Ngayon, na-tap natin dito sa isa, kaya kanan na ito, kaya hindi na tayo magbabago. Ito na ngayon yung tinap natin sa capacitor. Kasi pag nailagay mo yan dito sa isang capacitor, itong linya, yung line 1, baliktad ang ikot niyan. Kaya na ito, nagkataon kanan ng ikot. Yun. Ngayon lagyan natin ng tip ito. Ngayon, gawin natin, balutan natin ng tip ngayon ito. Yan. Para hindi siya magdikit dito, para hindi siya nag-ground. Tapos itong isa, balutan din natin itong pinagtanggalan nito. Tapos ikabit natin itong capacitor dito. Gawin natin yung tornilyo. Yan naman natin. I-assemble natin, lagay natin itong front cover niya. Bawasan natin ng alikabok, ng anting-anting. Ito pag-assemble, madali lang. Kung ano yung tinanggal mo, ganun din ang ibabalik mo. Natin 4 na tornilyo. Yan. Lagyan natin itong guard. Tapos ito ilisi natin. Tapos yung harap ng guard, ito ang tatak niya, oh. Kim Bertley. Ayan, testingin natin, saksak natin dito sa outlet. Ayan. Yun natin itong switch nya. Yun. Number 1. Number 2. Number 3. Okay. Andar na siya. Yan. Kaya symbol na natin. Testingin natin. Kaya natin 1. 2.
Okay. Ah, okay. Maraming salamat sa inyong panunod. Salamat din sa inyong suporta. Ganyan lang kasimple ang pag-repair ng electric fan. Bigla lang huminto. Binaybass natin, dinirekta na lang natin doon sa capacitor katulad ng ginawa ko kanina. Nakita naman ninyo. Maraming salamat. Thank you.